Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, umaasa tayo na babalik uli si Jesus sa wakas ng panahon. Darating ang wakas at sa bawat araw, palapit na palapit ang wakas. Dahil sa alam natin na darating ang wakas, maging mapagtimpi tayo. Iwanan na natin ang anumang pagmamalabis. Iwanan at pagtagumpayan na ang ating mga kasalanan. Pagmahalan tayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Isang paraan upang mamuhay tayo na nagmamahalan, maging mabubuting katiwala tayo ng mga kaloob ng Diyos. Gampanan natin ng mabuti ang kaloob na ito. At diyan makakatulong tayo sa ating kapwa. Kung ikaw ay guro, gawin mong mabuting guro ka. Kung ikaw ay tagapangaral ng magandang balita, gampanan mo ito ng masigasig. Kung ikaw ay tagapaglingkod, maging masipag ka sa paglilingkod. Sa ganitong paraan, nagiging mabubuting katiwala tayo ng mga regalo ng Diyos sa atin. At nakikinabang dito ang mga kapatid natin. Kung may mga pagsubok tayong dinadaranas, huwag tayong malungkot at magreklamo. Sa halip magalak tayo na sa pamamagitan ng pagsubok na ito, tayo'y nakikibhati sa kahirapan ni Kristo. Itinuring tayong karapat-dapat na magtiis alang-alang kay Kristo sa paggawa ng ating mga tungkulin. Darating din ang araw na makikiisa tayo sa kanyang kadakilaan. Huwag po nating kalimutan na tayo'y mga katiwala. Binibigyan tayo ng kakayahan at pagkakataon na makibahagi sa gawain ni Kristo. Ito'y isang karangalan. Kaya ang mga responsibilidad ay hindi tinatalikdan o pinababayaan. Ito ay hinaharap at ginagawa ng buong sigla
Sa ganitong paraan, nagiging mabubuting katiwala tayo ng Diyos. Hindi niya kaliligtaan ang mabubuting katiwala. Ito rin ay ang paraan ng ating paglilingkod sa kapwa at pagpapakita ng ating pagmamahal sa iba. Sa paggawa ng ating mga tungkulin, ang ating mga kapwa ang nakikinabang. Panginoon, hindi sana namin kalimutan na ang lahat ng bagay ay magwawakas. Gamitin sana namin ang pagkakataon ngayon na gawin ang mabuti ang mga responsibilidad namin habang may panahon pang makapaglingkod. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.